Bibigyan ko pa kayo ng isang balita bago tayo magtapos. O ito si Manong Chabit, o may mga sinasabi oh. O sabi ni Manong Chabit ayan daw ikaw daw ang may kasalanan ng flood control O ito ano mo to, kaibigan mo to. Ikaw daw ang may kasalanan ng flood control. Pasok. Ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si PBBM kaugnay ng anyay pinakamalaking katiwalian. Sa higit 17 minutong video statement, kinwestiyon ni Singson kung bakit lumalala pa ang pagbaha sa kabila ng paggastos ng administrasyon ng halos 500 billion pesos para sa flood control. Sinisi niya ito sa Pangulo na siyang nag-aproba raw at may hawak ng desisyon kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Dagdag ni Singson, wala umanong malinaw na pambansang plano si PBBM laban sa baha at siya raw dapat ang mahiya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Yes, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Lahat ng tao na nakatulong kay Bongbong Marcos for him to win, ginamit niya, nilaglag niya para iligtas yung sarili niya sa kahayupang ginawa niya. Imagine, tinulungan ka, tapos tinarantado mo. Anong tawag sa'yo? Judas. Nasaan ba si Judas kayo? Nasa impyerno. So saan mapupunta si Bongbong? Sa impyerno. Dahil ang isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, hindi tao yan. Engkanto yan. Si Bongbong, mas masahol pa sa demonyo yan. Ito si Chavit, natulungan siya. Si Pangulong Duterte, yung mga anak, natulungan siya. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang laki nang naitulong sa kanya, gumastos ng limpak-limpak para lang mabigyan siya ng mas maganda-gandang debate. Kasi nga naman, kung atin siya ng mga debate ng mga ibang mainstream, bababuyin siya ron. So sa SMNI, gumawa sila ng debate na patas para sa kanya. Para masagot niya lahat ng hindi siya binabalasubas. Anong ginawa niya kay Pastor? Anong ginawa niya kay Pangulong Duterte? Pinalibig yung tatay niya. Ginawa niya kay Inday Sara. Anong ginagawa niya kay Chavit? Yan yung pinagtatanggol nyo. Hoy, kayong mga vlogger ni Bongbong na mga bobo ha. Yan ang pinagtatanggol ninyo. Demonyo, satanas. Galit kayo kay Duterte. Walang tinraidor sa Duterte. Lahat ng namatay nung panahon ni Duterte, lahat puros mga adik. Mga adik. Yung ibang mga namatay na hindi naman sangkot sa droga, ano yan? Tawag dito, lahat naman ng bansa may mga ganyan, namamatayan ng mga tao, pero hindi naman dahil pinatay ng presidente. Mas maraming pinatay si Pinoy. Diyan sa Luisita Massacre. Hacienda Luisita. Mga magsasakayan. Mga normal na tao yan. Mga mahihirap maralita yan na gusto lang naman makuha nila yung lupa na kanila, pinagbabaril. Yun ang kasalanan sa hindi lang sa mata ng Diyos, pati sa batas. Yun ang kasalanan. Pero bakit Pangulo Duterte, ang mga namatay puro mga adik? Bakit yun ang inaano ninyo? Kinukulit ninyo. Samanta ito si Chavit Singson sabi niya, natulungan kita. Tinabla mo lahat ng natulungan mo para lang sa pansarili mong kapakanan. Kaya sisingilin ka talaga. Hindi ka lang sisingilin netong mga tinraidor mo, sisingilin ka ng langit. Tandaan mo yan. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Pinaiimbestigahan din ni Singson sa ICI ang home province ni PBBM na Ilocos Norte. Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo.
ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Ayun. Oh. Grabe Tama yun, yung sinabi ni Chavit Singson Bago ka magyabang at bago mo sitahin yung mga bagay-bagay, mas mainam na patunayan mo muna bago nyo imbestigahan ng Davao. Patunayan mo muna sa iyong baluarte na maayos kayo, malinis ang inyong syudad. Hindi yung silip kayo ng silip sa ibang lugar pero yung lugar nyo pala nandun ang sentro ng korupsyon. 'Di ba? Simulan nyo muna sa bakuran ninyo. Okay, let's investigate kasi si Pulong ganyan may problema kayo. Sige, let's investigate Davao. Investigahan nyo. Ito yung mga dokumento. Sila mismo nag-i-invite sa mga mag-iimbestiga. Ikaw, nag-uutos ka kung sinong iimbestigahan. Kung ako sa'yo, talagang malinis ka, sabihin mo, start with my province. Doon kayo sa probinsya ko magsimula. And then, lahat ng probinsya, imbestigahan na natin. Kung talagang matuwid ka, malinis ka, at hindi ka kawatan, ganun ang gagawin mo. Pero hindi, iniiwas yan sa probinsya nyo. Kasi alam ninyo na maraming mga skeletons na nakatago dyan sa inyong mga cabinet. Yari kayo dyan. Hanggang dito na lang tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Panatilihin kayo nakasubscribe. Panatilihin kayo nagla-like, nagsishare at nagko-comment. Follow din ninyo ang ating Facebook page. At ang lahat ng mga social media platforms and accounts ng Banateros Brothers. Si Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, Paring RJ, Jay Guevara, si Sir Jack, at syempre yours truly, Boss Dada TV. Hanggang sa muli, kita-kits! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit